Umalis ka na, Agaran. Ayaw na kitang makita muli. Aalis ako kapag nakuha ko na ang gamit ko. Akala mo ba, gusto kong manatili sa mga mapagsamantala na tulad ninyo? Ano ba talaga ang kukunin mo dito? Ang espadang makalangit na dragon. Hahaha. Ano ang sinabi mo? Ang espada ng dragon. Pangulong Su, ang dating asawa mo, nawawala na sa isip. Personal na sandata ng banal na dragon ang espada. Isang piraso lang ito sa mundo. Eksakto. Ang kataas-taasang dragon, ang gumamit nito para lupigin mga kaaway, ipagtanggol ang lahi at magtaguyod ng respeto. Hindi ito nawawala sa tabi ng Dragon Lord. Chin Kilin, gumagaya ka sa Dragon Lord na nasa timog. Nabaliw ka ba sa diborsyo? Diborsyo lang yan. Hindi mo ba kayang tanggapin? Mga kasinungalingan mo noon, napapatawad pa nga. Ano nang silbi nitong bagong kasinungalingan? Kasinungalingan. Hindi ako nagbibiro. At wala akong paliwanag na utang sa inyo. Humiwalay ka. Aalis ako pagkatapos kunin gamit ko. Walang ganyan. Walang kwentang basura. Diborsyado ka na sa ate ko. Hindi na ito bahay mo. Hindi ka pwedeng pumasok labas ng basta. Wala kaming oras sa kalokohan mo. Umalis ka o baliin ko mga binti mo. Tama si Shu Yunchao. Basura ka. Sino ka ba sa akala mo? Gusto mo talagang malaman kung sino ako? Tol Unad. Akala mo sino ka? Huwag mong sabihin ikaw ang Dragon Lord. Hahaha. Kung totoo yan, nagkulang sana ang angkan namin ng manugang. Hindi lang anak kong magsisisi. Ako mismo luluhod para humingi ng tawad. Oh. Sayang, wala tayong karapatang magsisi. Ang Dragon Lord, nasa Southern Tour ngayon. Nagpapanggap lang tong talunan. Di man lang pumili ng magandang araw. Hahaha, di na katakatakang bulag ka. Di mo makilala ang tunay na dragon. Anong lakas ng loob mo? Kataas-taasan ang kalagayan ng Dragon Lord. Paano mo nagawang paulit-ulit? Hamunin siya. Gusto mo ba kaming isama sa kapahamakan mo? Oh. Meron talagang. Hindi bagay sa mataas na lipunan. Chin Kilin. Sa kapalaluan mong yan, pwedeng mabitay ka. Parusahan ako. Sino nang may lakas? Ikaw. Umalis ka sa harapan. Ito na ba ang espada ng makalangit na dragon? Ang espada ng makalangit na dragon, hindi ba't ito ang palaging dala ng Dragon Lord? Paano ito napunta sa kanyang mga kamay? At itinago sa sala ng angkan nating Su. Nako, delikado ito. Sino nga ba talaga si Chin Kilin? Patriarch Lin, marami kang alam. Maaari mo bang patunayan kung tunay itong espada? Siyam na dragon na lumilipad, nagliliwanag sa lupa. Ito ang tunay na espada ng makalangit na dragon. Inay. Inay, anong nangyayari? Inay. Bulag ako. Karapat dapat akong mamatay. Ako ang nagpawala ng napakagaling na manugang sa angkanso. Kilin, nagkamali ang iyong ina. Ang kasunduang diborsyo ay itinatangi na. Itinatangi. Nakita ko na ang tunay mong kulay. Lahat ng ibinigay sa iyo ay hindi mo karapat-dapat. Tita, huwag po kayong umiyak. Nalinlang tayong lahat ng taong ito. Peke ang espadang ito. Narinig ko na ang tunay na anyo ng espadang ito. Eksakto. Patriarch Lin, mga kasama, ang dahilan kung bakit nasasabi ko ito, ay nakita ko na ang tunay na espada ng makalangit na dragon. Binatago. Nakita mo na ang tunay na espada ng makalangit na dragon. Siyempre, dapat itong maging lihim, hindi ko dapat sasabihin. Pero habang nagwawagayway itong pekeng espada, at nililin lang ang lahat, hindi na ako makapagpigil. Lahat kayo nakakalimot sa pinakamahalagang katotohanan. Ang Dragon Lord ay nasa timog ngayon. At itong walang kwenta ay isa lamang. Manugang ng angkanso na may pekeng espada. Niloloko niya kayong lahat. Oo. Nag-iikot ang Dragon Lord sa timog. 3 taon na yang palamunin sa pamilya Su. Sa mismong harapan natin. Buti na lang nandito si Binatago. Baka nauto na tayong lahat sa kanya. Kinkilin, isang malaking pagkabigo ka. Pero Yangtze, may talento pala ang ex-asawa mo. Based lang sa mga description online, nagawa niyang pekehin ang Dragon Sword na mukhang tunay. Noong nakaraan, maraming artisan ang gamaya sa Dragon Sword na ito. May mas mukhang tunay pa kaysa dito. Pero hayaan mong sabihin ko, ang peke ay mananatiling peke. Kahit bihisan mo ng maganda ang baboy, baboy pa rin yon. At ang pagpapanggap mong Dragon Lord
ay isang malaking